ang mga senador, pag tiningnan nyo sa COMELEC ang statement of contribution, mga tumulong sa kanila, wala sa kalingkingan ang pera ni Dante Marcoleta. Ang ginastos sa kampanya, wala sa kalingkingan ng pera na ginastos nila at tumulong sa kanila. Bakit? Yung ibang senador na daang milyon, hindi nyo imbestigahan. We are one! We are one! We are one! Mabuhay ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo! Mabuhay si Senador Dante Marcoleta! Mabuhay ang sambayanang Pilipino! Mga kasama, nandito po tayo, nagkakaisa. Ayan na, kawayan po natin sila. Mga kasama, nandito po tayo, nagkakaisa sa sinasabi nating pagyurak sa ustisya ng ating bansa. Ikikwento ko po sa inyo kung ano ang nangyayari ngayon. Isipin nyo mga kasama, ang daming binanggit. Sabi nila, 67 na contractors. May pinatawag ba? Alam niyo ho, doon sa flood control scandal, doon sa anomalya, pinakamalaking skandalo ng nakawan sa ating bayan, ang may kaso, 6 lamang. Doon sa 6 na may kaso, 2 binigyan ng pagiging state witness. Yung pong si Director Alcantara ng Bulacan at si Yusek Bernardo ng DPWH. 2 senador kinasuhan. Si Bong Revilla at nung hindi sumama, nanindigan, ikinulong nila si Jinggoy Estrada. Alam nyo ho, ilan na ang may kaso doon sa mga galit, sumisigaw sa tunay na hustisya, sumisigaw sa nakawan dito sa ating bansa. Kasama na si Amy Marcos, ang may kaso na ho, humigit 40. Ano po ang ibig kong sabihin? Ang diferensya ng diktadurya sa demokrasya ay iisa lamang. Yung maaari kang magsalita, maaari kang sumigaw, maaari kang maggalit pag may nakikita kang mali. Anong ginagawa nila? Doon sa mga galit, doon sa mga sumisigaw, tayo, ang buong sambayanan, ang kinakasuhan at kinukulong. Yung mga totoong nagnakaw, mali-malit ang pera, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon, may proteksyon at pinoproteksyonan nila, walang kaso, nakalaya, pati ang pera, malayang inabas na sa ating bansang Pilipinas. Eto hong nangyari. Ngayong gabi lamang, tumawag po ang aking abogado. Ang sabi,
Ngayong linggo, lalabas na ang warrant of arrest ninyo ni Senador Dante Marcoleta. Ang kaso ho namin, ang sabi nila, plunder, pagnakaw sa kaban ng bayan. Alam nyo, ang nangyari po dyan, noong eleksyon, tumulong kami kay Dante Marcoleta para maging senador ng ating republika. Nangyari ang pagtulong noong Enero. Kaya po tinawag yan na donation. Pera po naming pribado, 3 kaming magkakaibigan, tumulong kay Dante Marcoleta. Paano naging plunder yun? Nasaan ang perang ninakaw? Anong pabor ang hiningi? Isipin nyo, dahil sa pagtulong sa isang taong may paninindigan na kasama ko sa Kongreso, kasama ko nakipaglaban sa maraming bagay, ang pagbaba ng presyo ng kuryente, pagbaba ng presyo ng tubig, kasama ko si Dante Marcoleta. Kaya ako tumulong para maging siya senador ng ating Republika ng Pilipinas. Dante Marcoleta para magsilbi sa ating bayan. At hindi naman po ako nagkamali. Nakita nyo naman ang ginagawa niya ngayon sa Senado. Nakita nyo, pilit niyang nilalabas ang katotohanan. Nakita nyo, pilit niya at gusto niya may kulong ang mga nagnakaw sa ating bayan. Isipin nyo mga kasama, ang mga senador, pag tiningnan nyo sa COMELEC ang statement of contribution, mga tumulong sa kanila, wala sa kalingkingan ang pera ni Dante Marcoleta. Ang ginastos sa kampanya, wala sa kalingkingan ng pera na ginastos nila at tumulong sa kanila. Bakit? Yung ibang senador na daang milyon, hindi nyo imbestigahan. Nandun din naman, tulong din naman, eleksyon din naman. Pero bakit si Dante Marcoleta? Bakit si Mike Defensor gusto nyong ikulong? Para tumahimik, wala na magsalita sa nakawan sa ating bansa at kalimutan na ang flood control scandal. Parehong kaso. Ayoko na banggitin ang mga pangalan ng mga senador dahil kaibigan ko rin naman. Pero pareho. Bakit yung tulong sa kanila legal? Pwede. Kay Dante Marcoleta, hindi ka pwedeng tumulong. At alam naman ang lahat na magmula Apari hanggang Hulo, ang tunay na tumulong kay Dante Marcoleta ay ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. We are one! Ito pa, mga kapatid, ang nakakatawa. Sinabi ni Remulla, may warrant of arrest na si Dante Marcoleta at si Mike Defensor. Pero, ang sekretaryo ng DPWH, si Secretary Manny Baloan, absuelto, state witness pa ng gobyerno. Ang ahensya na pinaka-corrupt, ang ahensya na naglustay ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon, ang pinuno nila, absuelto sa kaso.
Ngayon mga kasama, nagsimula noong pa 3 buwan nakaraan. Ang sabi, kakasuhan si Martin Romualdez. Ang sabi ni Gutesa, nagdadala sila 3 beses isang linggo. Mali-malit ang pera, 1 bilyon kada delivery sa bahay ni Martin Romualdez. Ang sabi po ng 18 Marines, nagdadala sila bilyon-bilyon, 3 beses isang linggo. Umabot halos 800 bilyong piso ang nadala kay Martin Romualdez. May kaso ba? May kinulong ba? Si Dante Marcoleta nagsasalita, nag-iimbestiga, ikukulong nila. Si Martin Romualdez, laya, pati pera niya, gumagalaw na palabas ng ating bansa. Yung mga sinabi kong senador, Senador Joel Villanueva, Senador Chis Escudero, ano yun? Kaya ako, nagbibigay pugay sa 2 nating senador. Ang una, Senador Bato de la Rosa. Pumunta sa Senado kahit mapapahamak ang kanyang sarili. Alam niya na ilalabas siya ng ating bansa katulad ng ginawa kay Pangulong Duterte. Pero bagkus, pumunta pa rin sa Senado para bumoto sa pagbabago sa liderato ng Senado. Ang pangalawa, Jinggoy Estrada, na ngayon nakakulong dahil ang sabi niya, naninindigan ako sa liderato ni Cayetano at sa liderato ni Dante Marcoleta para sa Blue Ribbon Committee. Kaya mga kasama, yung away sa Senado, hindi po yan impeachment. Wala po silang bilang. Hindi po yan away lamang ng pagpapalit ng saligang batas. Ang katotohanan, gusto nilang tanggalin si Dante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Dahil siya ang tunay na nag-iimbestiga. Pinatawag si Gutesa, pinapatawag ang 18 Marines, pinapatawag ang lahat ng sangkot sa nakawan sa gobyerno. Pero ayaw po nilang madinig. Ayaw po nilang malaman ng taong bayan dahil baka lumabas ang tunay na utak at pinuno ng nakawan dito sa ating bansa. Mga kasama, ang ginagawa na investigasyon ng ating Senador Marcoleta at ang mga kasama na sa minorya, napakalaga sa ating buhay. Napakalaga sa ating kinabukasan. Alam niyo ho ba, 60 bilyon, 60 billion ang kinuha sa PhilHealth at inilagay sa flood control. Kaya po, pag nasa ospital kayo at sinabing walang pondo ang PhilHealth, hindi pwedeng garantiya. Yan ay epekto ng korupsyon sa nakikita natin sa ating bansa.
Anim na malalaking proyekto. Isa na lang ang babangkitin ko sa inyo. Yung Metro Manila Subway. Alam niyo ba, 2028, dapat para na tayong Hong Kong. Dapat para na tayong Japan. May subway na dumadaan dito sa Metro Manila. Pero ang pondo, kinuha nila. Inilipat sa flood control. Kaya ngayon, 2034 na, delayed na proyekto dahil sa nakawan na ginawa nila dito sa sambayanan natin. Kaya po, ang pagkakaisa natin dito ay hindi para sa isang tao. Ang pagkakaisa natin dito ay para sa kinabukasan ng ating bansa. Kinabukasan ng ating mga anak. Kinabukasan ng kabataan. At hindi po tayo dapat tumigil. Titigil ba tayo? Lalaban ba tayo? We are one! Pagka po pinabayaan natin na wala lang nangyari, sabi nga nung isang senador, move on na. Papayag ba tayo doon? Pag pinayagan po natin yan, yung mga nasa Kongreso, yung nasa Senado, yung mga nasa kabinete, na kumuha ng mali-malitang pera, ang isip nila, pwede naman pala. Makakatakas ka pala. Makakaiwas ka pala. Kaya ang sabi nila, para tumigil na to, ikulong natin si Dante Marcoleta. Para wala lang lumaban sa Senado, patahimikin natin si Dante Marcoleta. Kaya ang pagkakaisa natin ay para sa katarungan. Pagkakaisa para sa hustisya. Pagkakaisa para makulong ang mga nagnakaw. Ako po'y nananawagan sa iba't iba din nating mga kasama. Narinig ko si Senador Amy Marcos. Dito walang kulay, walang politika. Kahit ikaw berde, dilaw, kakamping, pula, sumama ka dito kung mahal mo ang Pilipino at ang kinabukasan ng sambayanang Pilipinas. Mga kasama, pag ang isang gobyerno, kinukulong niya mga nagsasalita ng totoo, kinukulong niya yung nais ang katotohanan at hustisya, at yung mga nagnakaw, protektado, malaya. Anong tawag sa gobyernong yan? Ano? Hindi ko marinig! At pag ang boses ng bayan, ang boses ng mga kapatid, pinigilan mo, ginipit mo, aabot sa punto na lalaban yan, lalabas, malinindigan. We are one! We are one! We are one! We are one!
sa ating po mga kababayan, lalo tigit sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, hindi kayo nagkamali sa pagtulong at pagboto kay Dante Marcoleta. May galing, may talino, higit sa lahat, may pagmamahal sa sambayanang Pilipino. Ang ating pagkakaisa, Senador Dante Marcoleta, kung narikinig ka, nagkakaisa kami, lalaban kami sa paninindigan mo sa hustisya at katotohanan. Iparinig natin kay Senador Dante Marcoleta, we are one!